Okay, pwede po tayong umutang kay Maya Loan hanggang 250,000 po. Tama po yung narinig niyo. So, paano bang maging qualify po kay Maya Personal Loan? Isa pang tanong, paano ba maging eligible dyan sa Maya Loan? So, yun yung kadalasan nating tanong, di ba? Paano nga ba tayo makautang kay Maya Loan? So, ano-ano ba nga mga dapat nating gawin para ma-unlock po natin si Maya Personal Loan dyan? So, okay, sa video ito ating pag-uusapan yan. So, isi-share ko sa inyo kung paano ko na-unlock si Maya Personal Loan at nakapag-loan agad-agad ako ng 15,000 pesos. Okay, so bago tayo mag-umpisa, baka naman pwedeng maglambing sa inyo dyan, baka naman pwedeng mag-subscribe kayo, mag-like kayo, at marami pong salamat in advance. So, ito na nga. So, paano po maging qualify tayo sa Maya Loan? So, dapat po unang malaman natin, dapat po tayo ay 21 to 65 years old. Ano? At pangalawa, dapat po ikaw ay Filipino citizen na nakatira po dito sa Pilipinas. Okay, so pang-tatlo po, dapat upgraded po yung Maya account natin. Pang-apat, dapat po palagi tayong ginagamit si Maya account. Ito po yung pinaka-importante, ano? Dapat po palagi nating ginagamit si Maya account natin, lalo na pambayad ng mga payments, online subscription, like pambayad sa Foodpanda, Shopee, Lazada. Yan yung kadalasan natin dapat gawin para po mabilis natin ma-unlock si Maya Personal Loan. Ito, kukwento ko sa inyo na mabilisan lang. Yung ginawa ko po, base lang po sa experience ko to, no? Yung ginawa ko kung bakit na-unlock ko kagad si Maya Personal Loan at yung Maya Credit ko, ang ginawa ko lang po, kung natatanda ko, lagi lang po akong nagka-cash in kay sa Maya account ko. Lagi ko pong nilalagyan ng pera, hindi naman ganun kalakihan, pero laging may pundo yung Maya wallet ko. At isa pa yung ginawa ko din, lagi ko pong ginagamit si Maya account ko pambayad po ng online subscription ko. Kung familiar po kayo sa Maya virtual card, Mastercard, yun pong ginagamit ko kasi meron po akong mga subscription na international siya. So, kailangan siya makonect siya sa PayPal. Di kailangan kong gumamit ng Mastercard. Lagi ko din ginagamit si Maya, pambayad po ng aking bill sa kuryente, pambayad po sa internet. Lagi ko po siyang ginagamit sa pambayad ng, kahit yung mag-order ako ng Foodpanda o magpapadeliver ako sa Jollibee, ganyan. Paminsan-minsan nagja-Jollibee na kung may pera, ano. So, ginagamit ko si Maya account ko, pambayad po. Lagi ko pong ginagamit yan. So, yun po yung natatandaan ko kung bakit ang bilis ko pong na-unlock si Maya Personal Loan. So, sundan nyo po yan. Balikan niyo pong video ito kung hindi po totoo, kung hindi po effective sa inyo dyan. Sundan niyo lahat ng sinasabi ko. Lagi po kayo magka-cash in. Lagi niyo pong gagamitin si Maya account niyo, pambayad po ng mga online purchases, kung live subscription, mga pambayad sa Foodpanda, mga bills niyo dyan. Then, palagi pong may laman yung Maya wallet ninyo. Sundan niyo po yung advice ko at balikan niyo ang video ito kung hindi totoo. Murahin niyo ako, bahala kayo dyan kung hindi nga ba effective yung advice ko sa inyo. So ganun lang po ang paraan para makautang tayo kay Maya Loan, para po maging eligible tayo kay Maya Personal Loan. So sana po nakatulong sa inyo, sana po naintindihan niyo, sana po hindi kayo magalit sa puro kwento ko nang sinasabi. Pero ito po ay effective po na paraan po para po makautang tayo ng pera kay Maya. Okay? So sana po nakatulong sa inyo. You're welcome.